So ayan, meron tayong tanong dito. So Ate Lors, ibig sabihin lahat ng tao ay may narcissistic traits at iba-iba lang ang level? Ayan, napakagandang tanong kasi kung napanood ninyo yung video natin noong nakaraan, yung tungkol dun sa 6 na uri ng narcissistic traits. Kung napanood nyo po yun, kaya siguro ito ay napatanong ng ganito, ay napanood nyo yung video natin na yun. So ang sagot ko dyan ay oo. Halos lahat ng tayo, ay mayroong narcissistic traits paminsan-minsan. Pero ang pagkakaiba niyan is yung level nitong narcissistic traits or behavior na meron ka. At kung gaano ito kadalas na nangyayari at gaano na ito nakakaapekto sa ibang tao. Hatiin natin sa 3 yung level ng narcissistic traits na meron tayong mga tao. So ilagay natin yung pinaka-low narcissistic traits. Ito yung healthy. Kasi ito yung mga tao na may confidence, marunong tumanggap ng criticism, may empathy, kahit na meron silang narcissistic behavior, marunong humingi ng tawad, kayang isa-isang tabi ang ego. Ito ang healthy na self-esteem. So punta tayo dun sa moderate narcissistic traits na meron ang mga tao. Ito yung paminsan-minsan gusto siya lang ang tama palagi. Defensive palagi. Mahilig sa validation galing sa ibang tao. Pero kapag kinausap mo ng maayos, kaya pa niyang mag-reflect na magbago. Ito na, dun sa pangatlong level, ito na yung pinaka-severe na narcissistic behavior. Dito na pumapasok ang disorder. Kapag malala na talaga to, ang tawag na dyan ay NPD, Narcissistic Personality Disorder. So disorder na to, karaniwan ito ay dapat ay nadadiagnose talaga ng mga professionals. Kasi ito karaniwan na makikita dito na pattern ay yung talagang paulit-ulit na to, walang pagbabago. Yung kulang or halos wala talagang empathy, laging ibang tao ang may kasalanan. Bihirang umamin ng kanyang pagkakamali. Gumagamit ng manipulation para masunod yung gusto. Gaslighting na sobra-sobra talaga. Pakiramdam na sobrang espesyal niya at kailangan ay iba ang trato sa kanya. Inuuna ang sariling pangangailangan kahit na may masagasaan o kahit na may masaktan. So ito ay hindi lang ugali, no? Ito ay paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit pattern na ito sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Hindi lang sa relationship, sa trabaho, sa pang-araw-araw na buhay, sa pakikipagkaibigan, sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito na yung narcissistic personality disorder talaga. Disorder na to na kailangan na talaga nito ng professional na tulong. Ang problema, kadalasan sa mga ganito, hindi nila tinatanggap na ganito sila, kaya hindi mai-correct. So sa ganito lang, no, wag lang tayo basta-basta magbigay ng label sa tao na, oh, narcissist yan. Hindi kasi lahat tayo, meron tayong narcissistic behavior, narcissistic traits na tinatawag, hindi disorder. So may level yon. So wag natin kaagad sabihin na halimbawa may tao na nakitaan natin ng ganung behavior, tawagin nating narcissist. Pwede natin sabihin na, may narcissist traits din siya. Maliban na lang kasi talaga kung na-diagnose ng mga professional na siya talaga ay isang narcissist. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang ego, lahat tayo minsan ay nagiging selfish din, defensive, o gusto ng validation. Pero yun nga, pinaliwanag ko kanina, may level yon. Merong healthy at merong unhealthy. Dahil kapag malubha na, hindi na healthy yun. Yun na talaga yung narcissist. Ang pagkakaiba kasi niyan, yung isa nga ay pwede pa rin sabihin na nagkamali ako kapag nagawa niya. Samantalang yung talagang diagnosed na narcissist talaga, na may disorder, ito yung hindi ako ang problema. Yan ang pakiramdam. Kayo ang may problema. So yan ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba. At tandaan nyo na ang pagkakaroon ng ilang narcissistic traits ay bahagi ng pagiging tao natin. Ang disorder naman ay kapag yung mga narcissistic traits na yan ay sobra na, yung matindi talaga, paulit-ulit at sumisira na talaga ng relasyon at ng buhay ng tao. So yan na talaga yung tinatawag na narcissistic disorder. Pero kung tatanungin, lahat tayo ay mayroong narcissistic traits at yun nga lang ay kung paano natin siya i-manage, kung ito ba ay nakakasira o hindi.